That time kasi I was really depressed. So I was about to not end my life, pero nandun na yung thoughts, ganun. Kasi nung bata ako, feeling ko talaga, I'm so gay, ganyan, very flamboyant ako, very ano ako. Pero dahil hindi nga tanggap ng society at parang, syempre, yung father ko hindi pa tanggap din nung una. So yung lola ko rin, hindi rin niya magets yung mga ganong eksena. So parang, ikaw, nare-restrict yung pakiramdam mo na gusto mong i-out. Parang ganon. Pag sa labas, sobrang highly energetic ko, ganyan. And then pagbalik ko ng bahay, parang pagod na pagod ako. Tapos minsan it will last mga 2 to 3 days, ganyan. I just want to be like a voice din sa mga someone, especially sa mga LGBTQ community, na express lang nila yung sarili nila. Kung malungkot sila, lahat naman kami pag LGBT, part ka ng LGBT, ang image agad namin, parang comedy kami, parang kami yung source of happiness. Tanggap naman namin na yun. Pero marami rin kami pinagdadaanan, di ba? Etong name na to, which is yung Kribu, na-born to nung during the retreat eh. Parang there's one exercise there na aalamin mo yung true essence mo simula nung pagkabata ka. Sino ka ba talaga na nung bata ka, eto ka, at hanggang pagtanda mo, yun ka naman talaga. It's just that nawala lang siya dahil sa pressure ng society or ito yung dinikta sa'yo ng outer world. Ganon. Came up the idea that I am creative. So parang someone also, if you know Pepe Herrera, he said, I think you are creator of something. Sobrang vivid nung scenario sa akin eh. And then biglang sabi na ni Livni, you are creator of beautiful things. And then parang lahat, yeah, parang kinlame ko na yon. Kaya that's why I am creator of beautiful things. And then someone also suggested to me that they want the name of my podcast or my name now is Krebu. So Krebu stands for Creator of Beautiful Things. Welcome to Krebu. This is a space for conversation about creating beautiful things, whether that's events, ideas, growth, or moments that matter. I'm Jerome, and this is the beginning. Okay, before anything else, before people knew me for what I do today, so who I was growing up. So I grew up with a family of broken family. So when I was 7 years old, nag-separate yung parents ko. And then my mom, she was an OFW for in UK. So she left me when I was 7 back then. So, and then my father, is a seaman naman siya. So I grew up talaga with the family ng sa both lolas. So lola, and then sa mother side, and then sa father side muna ako for like grade school hanggang before ng high school. And then nung nag-college na ako, doon na ako sa mother side. So growing up, I used to be like a bit loner kasi nga hindi ako masyadong close dun sa mga cousins ko doon sa mother side kasi nga lumaki ako doon sa father side. So parang naging close ko lang talaga is yung tito ko na 2 years old lang yung ano namin. Tapos parang lumaki kasi din ako na yung mom ko, yung language of love niya sa akin parang more on sending money kasi nga yun lang din yung kaya niya on that time na paramdam sa akin yung love niya, ganon. So ano ba yan? Parang emotional naman ako kaagad. So anyways, so yun nga, parang nung nag-high school ako, lagi nilang pinaparamdam sa akin na my mom sacrificed herself para mabigyan ako ng magandang future. Kaya parang sobrang achiever ko nung high school. Not in educational na parang sobrang talino, pero in extracurricular activities. So parang bata pa lang ako, I knew it already na I have a skills in talking people, mataas yung leadership skills ko, ganyan. So parang marami ako sinasalihan ng mga organizations dati, tapos nabibigyan ako ng mga awards. So nung graduate ako nung high school, wala yung mom ko noon that time kasi nag-TNT siya for 8 years. So hindi siya makauwi that time. So
Yung lola ko lang. So, yung lola ko yung sa mother side. So, sobrang proud niya. Kasi ako lang yung, mostly yung estudyanteng, wala naman akong parang honor, pero ang daming sinasabi habang umaakyat ako. So, yung lola ko parang tuwa siya. Kasi nga, parang, alam mo yon, sobrang nakaka-proud. So, pero I was also a bit emotional back then. Kasi nga, parang the motivation before is pag umuwi yung, alam ko, kala ko, uwi yung mom ko nung high school. Tapos hindi naman nangyari. Ganun. Tapos nung college naman, I continue being, na sobrang achiever. Naging scholar ako dahil naging part ako ng FEU cheering squad as a boosters. So, naging scholar ako for 3 years nung buong college ko. So, ayun, luckily naman, naayos na yung papel ng mom ko. So, nakauwi siya. So, yun yung story nung, nung pagkabata ko. What did my childhood teach me about myself? So, I think that my childhood teach me how to be sensitive sa mga tao. Kasi growing up, I was always like a bit loner. So, parang pag may mga scenario kasi akong mga naririnig or pinag-uusapan ng mga tao, I was really like sensitive enough na kung ano yung minimin nung scenario na yon. Then also growing up din kasi I was raised by lolas. So parang ako yung tipong apo na laging, wag mong gawin yan sa labas, ganyan, hindi pwede yung ganito, hindi pwede yung ganyan. So parang mabilis ako makaread ng emotions ng tao. Kunyari sa room, alam ko kagad pagpasok ko kung anong energy yung meron. May ganun akong skills kasi feeling ko, na-develop ko siya nung bata ako dahil nga yung lola ko very outgoing din siya. Tapos na-expose niya ako kaagad sa different kinds of crowd, ganun. So, yun yung na-learn ko na until now, parang feeling ko, malaking advantage and skills din siya. Kasi I know how to read people, I know how to read energies. May ganun akong feeling na parang until now na-apply ko siya. So, when did I first realize I like creating things or expressing myself? This question talaga, I realized this when I attending retreats. So, I have a lot of series of retreats na na-attendan because I was diagnosed with bipolar disorder. 2, with anxious distress. That time kasi I was really depressed. So, I was about to not end my life, pero nandun na yung thoughts, ganun. So, nung dapat magpaparehab ako, kasi parang kala ko yun na lang yung way para hindi ko na makontrol yung emotions ko, ganyan. Until parang nakita ko yung mga retreats on TikTok. Tapos, doon ko na-realize, why don't I give it a try na mag-attend muna ng ganon? Baka naman there's something change din sa emotions ko. So yun, nung ko na siya, nung nag-attend ako ng mga retreats, doon ko na-realize talaga yung parang ang dami ko palang mga inner child traumas. Kasi nga marami akong abandonment issues. Though hindi naman yun kasalanan ng parents ko kasi yun lang yung resources na meron sila back then para just to give me a better future. Pero yung effect kasi sa bata nun, parang mahirap siya na hindi mo rin alam na pag tumanda ka, doon mo nang ma-feel yung effect nun Ganon. Siyempre nung bata ka, pag bata kasi tayo, very resilient tayo Kumbaga, mabilis tayo maka-adapt, maka-cope up sa mga emotions, ganyan. Pero pag tumanda ka, hindi mo na napapansin, lahat ng decision mo is based kung ano yung traumas mo in the past. So, nung nag-attend ako ng mga retreats, doon ko na-learn talaga yung kung yung na-process ko kasi yung inner child ko na inabandon ko rin pala siya. So may ganun akong moment and realization doon na kasi through breathwork, through meditation, merong mga exercise doon na parang mamimit mo yung inner child mo. So pag na-meet mo yung inner child mo, nung first encounter ko sa kanya, he was really mad at me, ganong moment. Kasi nga, syempre masyado akong naging parang yung strong ako, independent, ganyan, very highly achiever. No, parang na-lost ko siya. Kasi nung bata ako, feeling ko talaga, I'm so gay, ganyan, very flamboyant ako, very ako. Pero dahil hindi nga tanggap ng society at parang, syempre, yung father ko hindi pa tanggap din nung una, so yung lola ko rin, hindi rin niya magets yung mga ganong eksena. So parang, ikaw, nare-restrict yung pakiramdam mo na gusto mong i-out. Parang ganun. Parang pag sa straight man or sa girls, di ba, parang kung ang personality nila, masayahin sila or into art sila,
madali yung express kasi tanggap yun ng society. Pero pag gay ka kasi, nung panahon ko, kala mo naman tanda, kumbaga, mahirap siya i-express. So, yun. Yung na-meet ko yung inner child ko, galit siya sa akin kasi ba't di mo ako in-express? Ba't hindi mo ako ibinuhay ng sa gusto ko? Ito tayo di ba? Parang ganon. So, talagang hinil ko siya. Ang dami kasi nakatatlong retreat na ako. Lagi ko siyang nami-meet. Ganon. So, yung una ko, ang intention kasi nung retreat na yon, true talagang mga nature siya, yung attachment mo sa nature, kung paano ka i-heal ng nature, may mga ganon. Kasi yung sa Banahaw, healing mountain siya ganon. So, pag na-meet mo rin yun, parang, tas magme-meditation ka doon, so mamimit mo yung inner child mo, mga ganon. So, yun doon niya siya una nagalit. Tapos, itong pangalawa naman, ito very impactful to sa akin, yung retreat ni Livni nga. So, yun kasi more on releasing ng inner traumas yun yung mga generational traumas natin na napasa rin sa atin ng mga kinanununuan natin ng mga ancestors natin. Ganon. Kasi kung paano tayo pinalaki ng ancestors natin, yung lola natin, ganun din niya ipapasa sa magulang natin. So, yung magulang natin, ganun din niya ipapasa sa atin yun. Kasi hindi yung alam nilang tama, di ba? Pero ikaw, hindi mo ma-realize na there's something wrong dun sa pagpapalaki sa'yo. Kasi, lahat tayo people pleaser, mga Filipino Yun yung na-learn ko lang din. So, we need to break that. Na parang ikaw, you learn also to express yourself. Kaya mostly ng tao ngayon, nagkakaroon sila ng depression kasi they can't express what they want. So, depression is equivalent to suppress emotions. So, dun ko yung natutunan. So, nade-depress ang tao talaga kapag hindi nila na-express yung emotions nila. So, kaya ang dami kong series of depression. Kaya ako naging bipolar. Kaya lang ako naging bipolar kasi marami akong traumas in the past na hindi ko siya ma-express. So, pag na-express ko na siya, nagiging manic naman. Nasasobrahan naman ako sa pag-express, tapos magda-down na naman. Parang ganun siya. So, yun yung ngayon, through retreats kasi, dun ko parang na-realize din talaga na ngayon ko namimit yung inner child ko, maganda na yung relationship namin. So, parang feeling ko now, dahil na-heal ko na siya, eto na yun, naka-present na yung inner child ko. Kaya parang very confident na ako. Kahit yung sexuality ko before, hindi ko siya matanggap. Kasi nga, ang hirap tanggapin kapag hindi ka tanggap din ng society. Unti-unti rin yung una ko natanggap sa akin, yung mother ko, until unti-unti na yung mga tita ko. Tapos yung mga friends ko, na parang, ba't kailangan pang di ba parang kung ikaw straight ka, kailangan mo ba i-justify na lalaki ka, straight ka, di ba? But sa aming mga gay, ba't kailangan laging tanungin? Or yun yung struggle kasi doon. Kasi, kaya ang hirap tanggapin. Kasi ba't yung mga tao nabubuhay sila ng normal, na walang question? Bakit kami, mga gay, kaya nga very happy akong maka-encounter ng super flamboyant, tsaka yung bata pa lang. Na sila, very gay na. Kasi, hindi ko alam kung ganun ako, pero the way how they express themselves, parang ang saya agad, di ba? Kaya, kung ako, magkaanak man ako, or makakita ko ng mga bata, kung anong gusto nila, amats nila, go express nila, kasi parang hindi sila ma-depress. How would I describe myself in this season of my life? So, I think I can say that I'm more on calmer now, but it took it a while talaga na maranasan ko yon. Kasi dito sa mga retreats na na-attendan ko kasi, since if you really know yourself now, parang I also learn how to choose my battles now So yun yung dati kasi parang lahat nilalabanan ko, yung parang masyado akong palaban dati, lalo pag alam kong tama, ganon. Kaya may mga scenarios, nakita nyo rin naman yung eksena ko, how calm I am. So na-practice ko na rin yung mga breathworks, na parang pag inis na inis ako sa isang bagay, talaga, nire-release ko lang siya through breathwork, tapos tsaka pag nagkakaroon ng clarity yung mind ko, ganun siya, mas calm na ako kasi pag bipolar ka kasi parang hindi ko naman siya ini-embody, pero I have to, kahit sinong tao naman, ang tao kasi innate sa ating magkaroon ng routine. So talagang pag may routine ka, mas kalmado yung mind mo kasi may sinusunod siyang routine pag gumising ka, wala kang plano, parang di ba, tas may isang bigla kang may naisip, parang na-overwhelm yung mind mo. Unlike pag meron ka kasing plan, nakasunod yung mind mo, gano'n. So ngayon, talaga as much as possible, binibigyan ko yung mind ko ng
ay yung katawan ko, also my mind, na magkaroon siya ng routine. So para kung ano man darating ng mga task sa akin ng mga bago, mas mabilis ko siyang magagawa. So, ayun. Okay, what do people usually see in me and what do they never see? So, people see confidence in me. So, pati yung humor ko and creativity. So, I think yun talaga yung mga number one na madali kong na-express kasi yun talaga ako. But I think they don't see to me yung mga things na how I pressure myself or how I, having a hard time to communicate sometimes with people pag hindi ako in a good mood. So, yun yung mga bagay na hirap ako sometimes i-express. Ganyan. Okay, so why did I feel the need to slow down and talk like this? So, I think I just so tired lang explaining myself and also pretending to be someone. So, kasi parang growing up, ang galing ko kasing mag-curate nung personality ko in a different person. So, para magustuhan ako ng taong gano'n. For example, pag sa event din or pag sa mga bridal fairs. So, normally, we handle kasi mga wedding. So, may groom and may bride, babae at lalaki. Parang ako, kunyari pag may kausap akong lalaki, nag-aaral pa ako ng mga interest ng lalaki. Like, inaalam ko kung sino nanalo sa mga PBA, mga ganyan, Hinebra, sino yung mga player na sikat. Just to have a conversation with the guy na parang makapasok ako agad sa interest niya. So, pag nagpasok ko sa interest niya, magkaka-jive kami. So, ganun na ako mag-curate. Pag sa babae, nadadalian ako kasi I'm gay. I'm just expressing myself. Natutuwa agad sila sa akin. Ganun. Pero, ang hirap kasi kapag dumating ka sa moment na pag hindi ka, low energy ka, dandun yung pressure na sinet mong personality sa different people eh. Doon ako nahihirapan talaga. Kaya now, I just really want to show everyone, this is real me. Okay ako sometimes, pero hindi rin ako okay minsan. And it's okay, di ba? Wala namang kaso doon eh. Feeling ko naman lahat ng tao dumadating sa ganung eksena. It's just that parang, sanay lang kasi tayo na pag lumalabas tayo ng bahay, lahat, ito ko, blah, blah. Ganon. No, sometimes, pwede namang hindi ka okay and you just have to accept na may mga days na bad days, may mga days na good days, di ba? So ako now, since I'm really confident now through my retreats ng mga idol ko, kaya rin ako nagpo-podcast now kasi I just want to be like a voice din sa mga someone, especially sa mga LGBTQ community, na express lang nila yung sarili nila. Kung malungkot sila, lahat naman kami pag LGBT part ka ng LGBT, ang image agad namin, parang comedy kami, parang kami yung source of happiness. Tanggap naman namin na yun. Pero, marami rin kami pinagdadaanan, di ba? Marami rin kaming mga parang challenges na pinagdadaanan sa life na akala lang ng tao dahil gay kami or may automatically strong agad yung personality. Yes, we have a strong personality, but we also have a soft spot na dapat na-acknowledge din, di ba? Hindi pag nagdrama kami, lagi si bakla naman ang drama. Di ba? Parang, hindi pa pwedeng i-acknowledge na may pinagdadaanan din. So, yun. Kaya nga, marami ring mga gays or part ng LGBT community na biglang nawawala sila sa social media or tas ang reason nila na-depress sila. Kasi nga, nasusuppress yung emotions. So, yun yung equivalent kasi nung definition ng depression. Suppress emotion siya. So, now, me, I want this platform kasi na ma-express yung mga emotions, masaya man, hindi man masaya, may platform, di ba? So, I don't know kung may ibang ganito, pero yun yung way nung gusto kong tahakin na platform ng through podcasting. Kaya hindi rin talaga ako sanay makipag-usap sa camera, but I'm really trying my best na mag-communicate through camera, maging authentic, hindi rin masyadong, hindi scripted, kasi alam ko nagra-radiate sa camera, di ba? Sa tao din. Yung socials ko kasi, lahat naman meron ako ng social media platforms like Facebook, Instagram, TikTok. But I also create another social media kasi dito sa kasi parang etong name na to, which is yung Kribu, na born to nung during the retreat eh. Parang there's one exercise there na aalamin mo yung true essence mo simula nung pagkabata ka. Sino ka ba talaga na nung bata ka, eto ka, at hanggang pagtanda mo,
yun ka naman talaga. It's just that nawala lang siya dahil sa pressure ng society or ito yung dinikta sa'yo ng outer world, ganon. So, yung exercise na yon sobrang galing talaga no. Until parang nag-came up kami sa idea. Kasi nung una, I was expressing myself. I think I'm affectionist. Kala ko yun na yung identity ko, ganyan. Kasi nga, madali akong makibagay sa tao. Parang pag kinausap kita at shinare ko yung life ko sa'yo, maya-maya, ikaw na yung mag-share sa akin. At marami akong nahi-hear na story. Alam mo ba, sa'yo ko lang nasabi yun. Mga ganon. So, parang kala ko yun yung identity ko, yun yung mas strong. Pero kasi magaling din ako sa ibang bagay. Ganyan, I am creative also, handling in events. I also have an eye in the beauty. Ganyan, marami na po tayong pinagawa. Pero hindi rin ayaw na madlampi ko. So, yun nga. So, parang came up the idea that I am creative. So, parang someone also, if you know Pepe Herrera, he said, I think you are creator of something. Sobrang vivid nung scenario sa akin eh. And then, biglang sabi na ni Livni, you are a creator of beautiful things. And then parang lahat, yeah, parang kinlame ko na yon. Kaya that's why I'm creator of beautiful things. And then someone also suggested to me that they want the name of my podcast or my name now is Krebu. So, Krebu stands for Creator of Beautiful Things. Ganon. So, yun nga. So, I also invite you guys to like yung page na gagawin ko soon. Yung Krebu, ganyan. But I also have my personal account. Just type my whole name, which is Ruiz Jerome Absulio, with my Facebook. And then in my Instagram is just at R. Jerome Absulio, and then also with my TikTok. It's my whole name. Yun lang. So back then, what did I think was wrong with me? So I think before, parang marami akong self-doubt before sa sarili ko. And then I felt like parang mabilis ako mag-jump in one ideas. Or sometimes parang I commit people na kunyari, imimit ko sila and then all of the sudden, wala akong energy, ganyan. So, yun yung mga things na nahihirapan ako before talagang gawin. Na parang feeling ko, yun yung something wrong sa akin. And then, there was also a moment din na parang lagi akong, pag sa labas, sobrang highly energetic ko, ganyan. And then, pagbalik ko ng bahay, parang, pagod na pagod ako. Tapos minsan, it will last mga 2 to 3 days, ganyan. Until na-learn ko na nga before, naalala ko, pag namimit ko yung mga friends ko, marami kasi akong set of friends. And then I also have a friends na talagang before, they really want na lagi kami mag-overnight. So parang yung iba doon, sometimes nagdala sila, doon na nakatira yung iba kong mga friends sa bahay na yun. So ako, parang I noticed myself, pagdating ko ng mga 2 to 3 days, 3 days na, nauubos talaga ako. Kaya parang I'll make, parang alibis, para ko, may meeting ako bigla or may event ako. Alis ako just to parang mag-rest lang talaga ako. Alam mo yun? Kaya sanay ako mag-isa din. Ganon. Hindi ko masustain. Kaya parang sabi ko, parang may mali sa akin na there's something wrong na ba't hindi ako makasustain ng emotions talaga ng matagal. Kaya rin parang I've been single for so long. Hindi ako, yung mga relationship ko din in the past sobrang maikli lang. Kasi hindi ko na-learn kasi kung paano mag-sustain ng relationship. Magaling ako sa kaibigan. Kasi ang kaibigan naman, hindi mo naman kasama yan. O, pwede kayo magsama 24/7 kung may mga events or something. Pero hindi mo siya makakasama sa bahay mo talagang matagal. May mga ganong scenario. Pero ako talaga, nasanay kasi ako mag-isa. So kaya pag lumalabas ako, na-exert ko lahat ng energy. Pero nauubos siya hanggang 3 days lang. So, kaya kailangan ko mag-ano. Kaya sabi ko, paano kaya ako magkaka-relationship? Di ba, pag relationship, mag-live-in kayo, syempre, nandiyan kayo. Paano yung ganong dynamics? Parang nahihirapan pa ako. Pero siguro dahil I really know myself agad, you have to show all the cards eh. Parang yun yung nilalearn ko ngayon. Kung makipag-date man ako soon, talagang kailangan ito yung mga non-negotiables ko, ito yung mga negotiables kong ugali na pwede kong baguhin for you. Pero ito na yung mga non-negotiable na kinalakihan ko na siya, nahihirap na siyang tanggalin. So, yun siya. Ngayon kasi dahil through retreats din, pag na-accept mo kasi yung real you, yung mga before na something wrong with you, maging accepted na siya sa sayo eh. Nagets nyo ba? Parang, dati, akala mo may mali. Pero pag
kilala mo na yung sarili mo, yung mali na yun, matatanggap mo na siya at matuturn mo siya into right. If someone feels connected to this, what do I want them to do? So I want them just to stay and get what resonates with them and, ignore what doesn't resonate. So I just want people to see or to know that there's a platform or space for them. So, kasi ako before, I felt like, as being a gay man, parang yung ideas ko sometimes hindi siya valid kasi parang I always need to find someone na magre-resonate dun sa sasabihin ko. Parang may ganun siya. But I want this space kasi or platform that everyone is welcome in here. So, yun yung gusto kong mangyari na even kung ano yung sexualities mo, mas straight ka man, matanda ka, bata, may issues ka, kung ano man. Parang I'm just here willing to listen to you and also like, you have a free will to say what you want, ganon. So, ako kasi parang I develop a skills din na parang to open up people with me. Kung ano man yung mga issues nila na even themselves, hindi nila ma-share yun kasi hindi nila accepted yung ganong scenario ng life nila. So, gusto kong maging platform to sa mga tao na they open and express themselves, not suppress it. Kasi once you suppress your emotion, magiging depression siya. So, ayokong dumating din kayo sa moment na ako ay twice experienced na mag-meds. So, mahirap siya. So, parang ikaw, kokontrolin nung emotion mo yung medication. Ay, yung medication ko kontrolin yung emotions mo. So, ang right thing to do kasi doon is to express with someone na you felt like may makikinig sa'yo. Kasi sometimes, pag nag-express ka ng emotions mo, feeling mo, judge ka ng tao eh. O yung pinagsabihan mo, even your family or loved ones, even your mother and father, meron ka na kaagad behind your back, meron ka na agad sagot eh, doon sa i-express mo. So parang me, I want people to see it na we are open with anyone's emotions in here. So, yun yung gusto kong platform na mangyari. Kasi feeling ko, baka makakontribute din ako sa numbers of depressed people or mga nagko-commit ng suicide. Kasi I've been there. Parang naranasan ko na, hindi ko lang alam kung paano gawin. Pero, nandun na ako sa suicidal thoughts talaga. Dahil hindi ko ma-express yung nararamdaman ko. Or, gusto ko siyang sabihin pero hindi ko alam kung kanino. Kahit I have a loving mother, I have a loving grandmas, aunties, pero alam mo yon dahil naset ko yung standard na ito ko sa kanila, nahihirapan akong i-express. Alam mo yon. But now, since I really know myself, maybe soon someone will have, just message me na I want to share something, I'm willing to help. This is just a first episode, so medyo dramatic ang effect ko. So, kasi since my first time din mag-ganito ng podcast, parang hindi ko rin alam yung emotions na ilalabas ko. So, hindi ko alam kung hyper ba ako or nagmamanic ba ako, pero just bear with me, guys. So, maybe in the next episodes, mas maganda na, mas okay na yung energy o kung ano man yung right na gusto nyo. So, you can also suggest kung ano yung gusto nyong emotions ko or gusto nyong pag-usapan natin para ibigay ko din sa inyo yung mga right informations na alam ko. As an event planner, I also like a beauty guru. I think I am a mental health advocate now, and also I'm an LGBT advocate. So, yun, I just want you guys to let you know that I'm still adjusting, pero I'm willing to learn. So if you have any suggestions, just let me know. So this is Krebu, the creator of beautiful things. Not perfect things, but honest things. And this is just the beginning.